Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, no, may bibigyan naman ho tayo ng reaction regarding po ito sa isang pag-ano ni dating Senador Antonio Trillanes, no. Una-una wala ho tayong kinikilingan ho dito, di ba mga ka-action, mga kakampeng? Okay. So magbigay lang ho ako ng aking sariling analysis ho sa naging post na po mga ka-action, mga kakampeng. Dito ho kasi mga ka-action, ayan o. Ito po yung picture. Okay, ayan. Si Senadora Riza, tsaka si Attorney Lainey Robredo, and si dating Senador Antonio Trillanes. Okay? O, basahin po natin ang ano niya dyan, mga ka-action. Okay? Ito po kasi ay post ng The Word Tonight. Alright? Okay? Parang ikunumpara niya, hindi lang ikinumpara niya ho talaga ito si Senadora Riza at saka si former Vice President Attorney Lainey Robredo. Okay, para maintindihan ho natin, basahin po muna natin ang naging caption. Ikinumpara ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes si former Vice President Lainey Robredo kay Senator Riza Hontiveros na tila mas epektibo sa pagiging leader at walang takot maghayag ng kanyang pananaw sa mga national issues. Sinabi ni Trillanes sa isang episode ng Vera Files 3 from 3 podcast kasama ang senior editor na si Tris Martelino Reyes noong Mayo 31, nakapagtataka ang pananahimik o mano si Lainey Robredo sa mga national issue mula nang natalo siya noong 2022 presidential election. Hindi pwedeng leader ka nga, nandoon ka, nakatago ka, anya ni Trillanes. It's either mag-antay ulit kami kay VP Lainey na baka 2027 pa siya 1 week before the filing mag-decide, or dito kami kay Senador Riza Hontiveros para sumama kami sa pag-prepare. So ngayon, ako rin po, kami po ay naghihikayat nung iba't ibang grupo na kasama nung Pink Movement na dito na tayo para mas maging proactive tayo. Ayan, hindi tayo nag-aantay hanggang sa dulo. Dagdag ni Trillanes. Ayun. Alright. Yun ho ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Parang kini-question niya ho ang biglang pananahimik ni Attorney Lainey Robredo sa national issue. Okay. Dito ho para sa akin, para ho lang ito sa akin ha. Bilang sinusuportahan ko si Riza, palagay natin suportado ko ang tatlong ito. Okay? Para ho sa akin, kung nananahimik man si Attorney Lainey Robredo na magsawsaw o magbigay ng kanyang komento sa mga national issue, naiintindihan ko po siya sa kanyang pananahimik, no? Mas maganda nga ho yan kasi tapos na ho ang kanyang termino. Naipakita na po niya sa taong bayan ang kanyang pagiging pangalawang ina nung sila ay presidente ni Duterte at siya ay vice president ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Naipakita niya na kung gaano siya magmahal at magtrabaho. Masilbihan lang ang kanyang pagiging pangalawang ina ng bansang Pilipinas. So wala na ho tayong masabi doon. Ipinakita niya na ang buong buo. Di ba? Na kung ano man ang ginagawa ngayon ni Senadora Riza Hontiveros na pakikipaglaban para malaman ang katotohanan at wala siyang sinisino at wala siyang takot na ihayag ang katotohanan o malaman ang katotohanan kahit alam niya man na malalaking tao ang kanyang masasagasaan,
Ganun din ang ginawa ni Atty. Leni Robredo that time ng kanyang termino as a Vice President ng Pilipinas. So alam naman po natin. Ngayon naiintindihan ko po siya sa kanyang pananahimik. Siguro, sabi ni Atty. Wala na akong right para mag-comment. Unlike dito kay dating Pangulong Duterte na wala na nga siyang naiitulong kahit nasa private sector na siya, sobrang ingay niya. Instead na makatulong ho siya, mukhang nagkakagulo dahil lang sa kanyang mga tirada dito kay Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Dito kay Atty. Leni Robredo, kahit nasa pribadong sektor na siya, ano bang ginagawa niya? Hindi ba? Pinagpapatuloy niya pa rin ang kanyang magandang hangarin sa ating mga kababayan, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang Angat Buhay program, no? Kaya kung sa kung ikukumpara ni dating Senador Trillanes na parang kumpara sa akin ho mga ka-aksyon, wala akong masabi sa serbisyo ni Senadora Risa Hontiveros. Napakaganda at suportado ho natin yan, di ba? Pero kung ikumpara niya ang level sa level, masasabi ko ho talaga, hindi niya pa kaya libilan ito si Atty. Leni Robredo, di ba? Kung ano ang nagawa, okay? Ito si Senadora, siyempre, mandato niya yan kasi senador siya. Pinapasweldo siya. Dapat lang magtrabaho siya ng patas para ipaglaban kung ano ang katotohanan. Unlike dito kay former Vice President Atty. Leni Robredo, kahit nasa pribadong sektor naman siya, may non-government organization siya na kung saan nakakatulong sa gobyerno natin, di ba? Kung ikukumpara, hindi pa po talaga kaya dibilan ni Senadora Risa Hontiveros ang former Vice President natin na si Atty. Leni Robredo. Kung nananahimik man siya, naiintindihan ko po siya dahil wala na siya sa tamang posisyon. Dito kay dating Antonio Trillanes, kahit wala ka na po sa posisyon, pero maraming salamat din sa iyong pangboses at paghahayag na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Wala po akong dito. Kaya dito sa base lang ito sa analysis ko ho, mga ka-aksyon, mga kakamping. Sa tatlong ito, especially dito sa dalawa, kay Senadora Risa Hontiveros at kay Atty. Leni Robredo, wala akong masabi pagdating sa serbisyo. Walang kinikilala kahit sino ka pa, basta gusto nilang imbestigahan para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Wala silang pakialam kahit sino ang masasagasaan. Yan, saludo po ako dyan. Pero kung sa level sa pagdating ng trabaho, ito lang po ang masabi ko, hindi pa kaya pantayan ni Senadora Risa Hontiveros ang nagawa ni Atty. Leni Robredo. Pero sa ngayon, saludo ho ako sa ginagawa niya ngayon at pagboses ni dating Senador Antonio Trillanes. Kaya sana magbalik ka bilang isang senador dahil kailangan namin ng mga katulad nyo na walang kinikilala kahit sino, basta sa katotohanan lamang. Okay? So, dito naman sa sinabi ni dating senador regarding sa 2027 siguro sa pagkatatakbo. So, 1 week before pa lang ang filing sa 2028, tama ho yun ang sinabi niya. Dapat before 1 week pa, di ba? Or 1 month before filing sa 2027 as a president. Sana malaman na natin kung tatakbo ba si Atty. Leni Robredo o hindi. Nang sa ganun, tayo na mga kakamping, makahanap na tayo kung sino ba ang susuportahan natin sa darating na 2028 elections. Kumbaga, sinasabi dito ni dating Senador Antonio Trillanes, advance siya maghayag sa tao na tatakbo sa 2028 para makapaghanda na ho tayo, di ba? Tayo laging nandito lang kay Atty. Leni Robredo, di ba? Kung tatakbo man siya, dapat 1 week before ang filing sa 2027 sa pagka-presidente, magparamdam na si Atty. Leni Robredo. Pero ang hinihiling ho natin ngayon na sana tumakbo siya ngayong senador. Okay? So yun lang po ang analysis ko dito sa tatlong ito. May mga boses ho sila, wala akong masabi, di ba? Pero magkaiba kung pag-usapan natin pagdating sa mga nagawa na. Okay? Alright, mga kaakson, so yan lang ho, share ko lang ho sa inyo, no? Mabuhay po tayo ng mga lumalaban para sa katotohanan. Ang laban natin ay hindi lang para sa sarili nating interes, kung hindi laban ng bawat Pilipino. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.